Old Lakers player in kaya para sa Los Angeles Lakers? Well, sino itong dating miyembro ng Lakers na magbabalik? At Orlando Magic, isa na nga bang legit championship contender ngayong season? So yan ang ating balita ngayon, pero bago yan, ay paki-subscribe po muna. Thank you. Rui Hachimura ng Los Angeles Lakers, nag-offer na ang Chicago Bulls para makuha siya. Kahit pa na ipanalo ng Bulls ang kanilang last 2 games laban sa Milwaukee Bucks at New Orleans Pelicans, nananatili pa rin sila sa 13th place na merong record na 7 wins and 14 losses. So talagang kulila talaga itong Chicago Bulls. So meaning, maliit ang tsansa ng Bulls na makapasok sa playoffs. Kaya kung gusto nilang maiangat ang kanilang team, dapat ay mag-trade na sila sa lalong madaling panahon. At isa sa mga nabanggit na mga players na target ng kupunan ay si Rui Hachimura ng Los Angeles Lakers, ang number 28 power forward na isang Japanese, na merong itong average na 11.8 points, 3.8 rebounds, 1 assist, with 50.5% field goal. At nagpakita itong si Rui Hachimura ng magandang chemistry kina LeBron James at Anthony Davis. At willing ang Chicago Bulls na i-offer sa Lakers ang kanilang point guard na si Alex Caruso, na merong average na 6.2 points, 2.7 assists, 2.7 rebounds, in 309 regular season games. Si Bald Mamba ay naglaro ng 7 seasons sa Los Angeles Lakers, kung saan noong 2020 nakuha niya ang championship ring with the Los Angeles Lakers. So posible kayang kukunin siya pabalik ng Lakers, at naniniwala naman ang Bulls na magagamit ng kupunan si Rui Hachimura bilang kanilang main man sa mga susunod na laro. So napaka-interesting ang trade na ito, ang pagbabalik ng old Lakers player sa dating koponan nito. So nasa Lakers ang desisyon ngayon kung tatanggapin nila ang offer na ito ng Chicago Bulls. At kung meron man talagang koponan ngayong season na talagang nag-improve, ay walang iba kundi ang Orlando Magic. Simula sa pagiging kulilat nila sa standings nung nakaraang taon, ay angat na sila ngayon sa Eastern Conference na merong record na 14 wins, 6 losses bilang top 2. Talagang angat na angat sila ngayon, at ang mas nakakahanga ay ilan na ring mga malalakas na koponan ang kanilang tinalo. Ang tanong, isa na kayang legit championship contender itong Orlando Magic? Dahil nga sa kanilang pinakitang magandang simula? Well, ayon sa ilang mga NBA analyst, bagamat kahanga-hanga at kagulat-gulat ang kanilang pinakitang laro in the past games, nagdududa pa rin sila na magiging legit championship contender itong Magic dahil wala pa daw napatunayan ang kanilang napakabatang lineup. Well, meron rin namang ilang teams nung nakaraang taon na nagkaroon ng magandang simula, pero bigla-bigla lang silang lumalamya at nawala ng energy sa dulo ng season. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa playoffs. Well, katulad na lamang noon ng Utah Jazz. Kaya hanggang wala pang napatunayan itong Magic, hindi pa rin sila maituturing na championship contender. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates.
Kai Sotto sinayang ni Coach CJ Bruton ng Adelaide 36ers dahil under him ay doon nagsimulang bumaba ang karera ni Kai Sotto. Galing kasi si Kai Sotto sa Amerika during that time and his confidence is very high. Sa unang laro pa lang ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers ay pinakitaan na ni Kai Sotto si Coach CJ Bruton sa napakalaking potential ni Kai Sotto. Pero ang binigay ni Coach CJ Bruton ay limited minute, kaya from there ay nag-spiral down na ang karera ni Kai Sotto. From a legend NBA prospect ay nagiging undrafted, pero ngayon ay vindicated tayo. Wala na pala si Coach CJ Bruton at pinaalis na sa Adelaide 36ers. Yan ang napakalaking balita ngayon. 36ers, Bruton agree to part ways by mutual agreement. At last, nawala na rin ang coach na nagsayang sa talent ni Kai Sotto. Instead of helping Kai Sotto na makuha ang kanyang full potential sa Adelaide 36ers ay bumaba pa ito. At ito ang isang dahilan kung bakit nagiging undrafted si Kai Sotto. Kahit napakaganda ang laro ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers ay hindi binigyan si Kai Sotto ni Coach CJ Bruton ng magandang playing time, hindi binigyan na magandang role sa team. At kung ilalagay man si Kai Sotto sa first 5 ay hindi naman gagamitin sa fourth quarter. It is very unusual para sa isang player na first 5 pero pagdating ng fourth quarter ay hindi na gagamitin. But it pains me dahil hindi nagkaroon ng chance si Kai Sotto sa NBL Australia na makapaglaro under another coach. At ngayong wala na si Coach CJ Bruton sa Adelaide 36ers ay sana magkaroon ng chance si Kai Sotto na makabalik sa Adelaide 36ers. Dahil sa isang interview noong NBA Summer League ay sinabi ni Kai Sotto na he likes to play in the NBL. He likes the Adelaide 36ers at miss na niya ang kanyang mga teammates. Pero hindi niya sinabi na miss na niya si Coach CJ Bruton. Of course, I have nothing against Coach CJ Bruton. Pero ang reality ay party si Coach CJ Bruton sa pagbaba ng laro ni Kai Sotto dahil 2 taon ring naglalaro si Kai Sotto under a coach na ayaw siyang gamitin during the crucial minutes of the game. Instead of boosting the confidence of Kai Sotto ay kinuha pa ito ni Coach CJ Bruton dahil kahit sinong player na magiging starter at hindi palalaruin sa buong fourth quarter ay siguradong bababa ang kanyang confidence. Yan ang ginawa ni Coach CJ Bruton kay Kai Sotto sa Adelaide 36ers. Again, we are vindicated dahil nakita ito at last ng Adelaide 36ers at pinalayas na si Coach CJ Bruton. Pinasalamatan ng Adelaide 36ers ang performance ni Coach CJ Bruton na nagbigay ng 27 wins only. Yes, you heard it right, 27 wins out of 67 games in 2 years. Ang coach na siyang dahilan kung bakit bumaba ang laro ni Kai Sotto. Kaya sana ay ma-realize ng lahat kung gaano kagaling ni Kai Sotto. Nangyayari lang na under si Kai Sotto kay Coach CJ Bruton ang coach na ayaw siyang bigyan ng malaking pagkakataon upang makaabot sa NBA. Kaya hanggang ngayon ay nasayangan pa rin tayo dahil ang original coach ng Adelaide 36ers noon na kumuha kay Kai Sotto ay hindi nabigyan ng pagkakataon si Kai Sotto na maglaro under him dahil pinalitan kaagad ni Coach CJ Bruton. And we thought that CJ Bruton is the right coach for Kai Sotto. Pero alam naman nating lahat kung ano ang nangyari. But all is not lost for Kai Sotto. Marami pang pagkakataon si Kai Sotto na ma-prove ang kanyang real worth